Buwan TV. Magandang araw po mga kaibigan. Magbigay lang ako ng reaction o call dito sa tatlong magkakapatid. The Big Three na ika nga dito na silang nagdi-defend ngayon sa ngalang love team ng EDSI. Ayan. Ito po sila kay nandiyan po sila sa Kalingap community. Walang iba po ang aking tinutukoy dito ay sila si Dr. Love, si Berador at saka si Kuya Mel. Sila ngayon ang maituturing ko na sila ang the big three na nag-depend ngayon sa panig ni EDSI dahil alam niya man ninyo mga kaibigan lalo na dito sa Kalingap community ang nangyari ngayon sa love team lalo na sa pangalang team or love team na EDSI. Sila po si Edo po yan at saka si Biancy. So alamin natin mga kabayan kung ano bang nangyayari at magbigay lang ako ng reaksyon mga kapatid. Kagaya diyan sa inyong makikita, ito pong ating nasa screen. Si Kuya Mel na nakapula, sa nakaitim naman si Berador at mamaya-maya po ay makikita natin si Dr. Love. Umpisan po natin mga kabayan bago tayo magpatuloy. Alamin natin kung ano ba ang kanilang pinag-uusapan. Yung media, kung sincere, Samantalang nag-interview na sila sa Karaba. kaya nga, kung sincere naman yung pag-apology nila. Ang akin lang dito, for the sake of argument, sa grupo nila, mula noon hanggang Yan, ito po si Dr. Love. Ay, kita mo naman si Dr. Love. Talaga namang, di ba? Yayamanin. Sipin mo naman pag nakaupo, aba, ay nakabalanra ikang ang hita eh. Ito naman si Berador, ay yung aking big brother na si Berador, ang tinuturing po na presidente ng Karipa. At saka sa kasalukuyan ngayon, mayroon po nang sinasabi dyan na Karaba o whatever. Basta ito si Berador, ito po yung aking tinuturing na big brother dito sa Kalingap. Way back the Karipa 1, 2, 3. Yan, nakaka ano yung kanilang kamay kasi siguro maginaw. Alright, at saka nakakasilaw siguro ang lugar dahil siyempre naka-sunglass. ngayon, baser na talaga sila. Hindi na magbabago yan. Dahil yung mga membro na nakapaloob dun sa grupo na yan, ay mga baser na. Nagawa na nila pag-usapan yan eh. Nagawa na nila kutsain yan eh. Habang buhay, mangungutya na lang sila. Ngayon, oo, ngayon sabihin natin, may nakikinig sila. Pero once na hindi na sila kikiligin, number one baser na sila. So, ang pinakamaganda sa grupo na yan, i-disband. Palitan nila. Magpalit sila ng grupo, membro, ganong gusto nila. Sino yung mga nagmaritisan? Bakit ko nasabi? Ang Avian Lovable Supporters, ang unang pinakagrupo sa EDSI. Ano, ABN? Avian Lovable Supporters. Oo. Unang pinakamalaking grupo sa lahat yan. Evian Lovable Supporter. O, yan ang binabanggit ni Dr. Love mga kabayan. Sige, tuloy natin. Katas ng Avian. Ah, Lahat ng grupo na yan. Katas ng Avian. Lahat. Sino mga kagrupo na yan? Unang naging grupo talaga sa EDSI. Avian Lovable Supporters. nagkawatak-watak na. Nagkawatak-watak dahil siyempre gusto lahat maging presidente. Okay. Oo. So hindi natin maiwasan yan dahil may kanya-kanya silang plano. Mm-mm. May kanya silang gusto at adhikain para kay Beyonce. Mm-mm. Kaya nga, kung disband ang grupo nila, gaano ba kalaki ang grupo nila at gaano ba kalawak ng kanilang konsentrasyon dito sa pamilya ba, sa EDSI na hindi nila ma-disband. Di ba? Oo. Ako ang nakakalam. Ako founder sa lahat ng naging grupo na yan. Oh, ikaw Ako- ang founder natin dyan? Hindi, ako nakakakalam. Oo. Ako founder ng EDSI. Ay kahit na anong grupong gagawin nila dyan, andin ko sila. Oo, ikaw ang founder. Ako ang pinaka-founder eh, ako ang scouter eh. Kahit na may grupo nila, ayaw mo nila sa gusto sa akin, Oo. ay sila ay under ng aking mga, ng founder. O hindi na lang ako, kasi ayaw nila sa akin. Pero, laking bagay din Dok nung napa-interview ko yung mga nagsorry na yan. Kasi, yung mga ibang nagkukutya kay Beyonce na nagkaroon sila ng, parang damdamin na bakit itong batang ito ay nagsorry na alam naman niya na wala siyang kasalanan. Correct. Oo, sa totoo lang. So ang pinag-uusapan po dito mga kabayan ay ito pong nangyayari sa kasalukuyan na pagka nagkakagulo-gulo kasi lalo na dyan yung love team na EDSI. Si Edo at saka si Biancy na kung makita nga natin minsan si Biancy ay balungkot siya na makikita natin sa mga video dahil siyempre problematic po yung bata. Unang-una yung bahay niya problematic po siya dyan.
Diba? Kasi may problema po ang bahay niya under renovation. Dahil nga may nagkakaproblema masamang panahon, tumutulo. Ngayon, dagdagan pa na ika nga sa pinag-usapan nila ni Dr. Lab at saka ni Berador dito ay maraming baser sa nangyari ngayon sa buhay ng lab team na si EDSI. So yun po ang pinag-usapan nila. Ito pa sa si Dr. Lab, siya ang nakapag-scout ni Biancy. At nung lumao na po ay nabuo na po yung EDSI, si Ido at saka si Biancy. Ganyan man ang uso dyan sa Kalingap community, lalo na kay Kalingap Rap. Pinapauso nila dyan ang lab team. Lab team dahil ang target nila dyan ay kikiligin ang kanilang mga viewers. So whatever, totoo man talagang lab team, nagmamahal ba ng totoo or either props lang or scripted lang ang lahat ng mga bagay na ito. Subalit, pinag-uusapan ng dalawang ito at mamaya-maya makikita natin si Kuya na kasali sa usapang ito ay sa nangyari po sa kasalukuyan na nagkakagulo-gulo at ayon nga sa balita ay nagkahiwalay na po ng ang lab team nila dyan, walang iba kundi ang Edo at sa EDSI, nagkasamaan baga ng loob. Whatever, totoo man at hindi, pero ating pakinggan ang kanilang konversasyon ni Dr. Lab at ni Berador. Insulto doon sa PIMSI yun. Bakit kailangan mag-sorry ang isang admin? Na party lang, kunyari, ang admin lang doon 10. Party lang siya eh. Party. Ang mag-sorry, yung pinakamataas nila sa organisasyon nila. Kilala mo ba yung nun, admin? Hindi ko alam. Yung mismo Hindi ko alam. alamin ko yan. Oo, yan. Pag alam mo, yun ang dapat manghingi ng sorry. Dahil parang pinupost nila kapuli yan na ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng ito, dapat ikaw manghingi ng sorry. So, na ibig sabihin, nakikita nila, parang aking pananaw sa tingin ko, ito'y pananaw ko lang naman. Sa tingin ko, mali yung napa-interview mo. May mali. Okay. Kasi yun ang yun daw ang pinakamaldita. So yan po ang ating maririnig dito at akin pong nararamdaman na napabalita po kasi na si Biancy ay nanghingi ng sorry. So whatever at kung saan man siya nanghingi ng sorry, pero doon siguro sa mga nangyari sa kanyang buhay ngayon bilang isang YouTuber na siya ngayon ay beneficiary ng Kalingap Rab or ang Kalingap community. So ito mga yun na pag-usapan na ni Dr. Lab na parang hindi yata karapat-dapat na si Biancy ay manghingi ng sorry dahil una-una wala naman siya kasalanan. Biktima lang siya sa mga daming mga pasaway din naman na baser. So ito po yung takbo ng usapan lang ni Mr. Berador, my big brother at saka si Dr. Lab. Yung na yun? Yung presidente na yun. Yung may-ari talaga ng PIMSI na yan. So alamin Yun ko daw, parang aking pananaw, sa aking basa doon sa post nila ni Kapudi. Kami nagkadamay-damay, nagkalitsi-litsi kami rito, kami nadamay. Itong binabanggit ni Dr. Lab na Kapudi, hindi ko pa gaano alam ang individual na to. Subalit, kalaunan, magkaalaman din kami niyan. Hayaan mo, Big Brother, isa rin ako sa magiging defender dyan sa ayon sa inyong mga ipinaglalaban na karapatan ni Biancy. Ikaw ang pinakang dapat na magsasalita doon. So, ibig sabihin, yung pa-interview mo, sablay. Sablay, kasi kung hindi naman yun talaga yung... Hindi yun kasi mabait yun eh. Mabait yun eh. Oo. Nag-depend na lang din siya doon sa kanyang, alam mo, hindi naman natin pwede independ yung mali. Oo, totoo yun. Magtatapos tayo sa mali. Oo. Di ba? Sang-ayon ako dyan sa'yo, Dr. Lab. Ang mali, hindi dapat ipaglaban. Ang mali, dapat isiwalat natin kung ano ba dyan banda ang mali, and then ang mali is dapat nating isaayos. Ang baluktot dapat ituwid at ang tuwid ay dapat nating i-promote alang-alang sa kapayapaan. Wala tayong ito. Kaya sabi ko nga sa kanya, mag-sorry na lang kayo na huwag na kayong magpaliwanag kung Kaya ano nga ba. itong naging usapin dito na sinasabi ko. Alam mo naman yan. Higit ako isang taon sa EDSI. Oo. Nagtataka ka, ikaw, tinatalo ka pa. Oo. Kasi, oo nga, talo Oo, diba? kami sa mga bulong. Yun ang talo. gusto kong Kami, tinalo na. Kung sino yung mga yon nagtatawag. Alam na ni Berador yan. Alam ko naman na. Oo. Kaso nga lang, sabi ko nga lang, hanggat tahimik naman sila, wala naman silang ginagawang ano. Oo.
At siya nga pala, isa pa mga kababayan ko, itong bahay ni Dr. Love na siyang kinalagyan nila ngayon, itong magkakaibigan na si Berador at saka si Dr. Love na mamaya-maya makikita natin. Nandyan lang naman katabi nila si Mel, hindi pa nga lang sumali sa konversasyon na ito. Itong bahay ni Dr. Love at ang bahay ni Beyonce, magkakadikit po ito. Kumbaga ating lakarin ba, mga 5 hakbang lang bahay na kagad ni Beyonce kasi magkakatabi ang bahay lang ito. At ang lahat ng mga itong bahay na kinalagyan nila ay nandun po ito sa Dait, Camarines Norte. Bicol po. Okay lang sa akin. Panoorin niyo sa vlog ko yung naging usapan ni Manny regarding that. Yung Ako naman kasi, tungkol dyan sa mga nagtatawag na yan. kapag alam ko na... Nagparty lang naging kwentuhan namin kasi pababa ko ng hagdan, nagtanong ko lang din kay Manny. Pero hindi interview na buong episode ay yun. Ang episode ko sa lahat ng mga sponsors na nagbibigay yung ginagawa sa bahay ni Beyonce. At doon sa mga gusto magpabigay pa, kung ayaw nyo sa akin, dahil pangit ako sa paningin nyo, pwede padaan kay Berador. Kung pangitan pa rin kay Berador, pwede kay Kuya Mel. Kung napapangitan din kayo kay Kuya Mel, pwede sa ibang vlogger. Basta ang malaga, puro sa insin makakarating. Kay Kuya ba lahat makakarating? Magsisilan pa ba sila dito sa... So, ayan po, yon. Kung makikita natin, ito po yung tinasabi ko na Big Three Brother. Ito pong yung nakasalamin ay si Dr. Love, ang sa gitna ay si Mr. Berador, my big brother, at ito naman si Kuya Mel. Pare-parehong mga pugi, di ba? Mga adonis na may tutoring diyan po sa Kalingap community. Bagay na bagay po ang tatlo na magiging tawagin natin na the Big Three na defender ngayon ni Beyonce kasi siyempre magkakaibigan baga. So tuloy natin ang kanilang mga biruan at mga pang-pagod vibes. Pugi? Kapugian ito? Tabi nga kami. Ano? Sino po? Picture Yun po mga kababayan. So ito po yung mga sinasabi ko mga kababayan. Ang sa kasalukuyan kasi, nagkaroon po dyan ng gulo sa love team po ng EDC, Edu at saka Beyonce. Sa anumang kadahilanan at ang isa lang sa napansin ko dito ay dahil sa mga baser. Siyempre ang mga baser is lagi naman talagang nandyan yan. Sabi ko nga rin, kahit sino man, kahit gaano kapagagaling na YouTubers, vloggers, live streamers, talagang ang baser nandyan. Hindi nawawala yan. So ngayon, apektado po ang love team na EDC. Ngayon, itong tatlong ito, si Dr. Love, si Mr. Berador, ayan, si puging-pugi na si Kuya Mel. Ay, sus talaga. Anyway, pareho silang pugi, di ba? Mga the Big Three brothers na sila ngayon ang maituturing na defender sa ngalan ng kanilang beneficiary na si Beyonce. Alright? O, di ba? Bagay na bagay ang tatlo. Kaya tama lang talaga, mga sakalam sa buhay ni Beyonce. Kasi marami nga naman talaga si Beyonce ngayon sa kasalukuyan ng mga baser. mo nga kami. Tanong natin viewers. Sino mas pugi? Sa comment section, sino mas gwapo sa amin? O, sino nga bang mas bago? Ano mas bago? Ano mas bago? Sino ang mas pugi? O, yan. Ako, buboto ako kay Mr. Berador kasi presidente ko man yan. Presidente ko yan nung kami nagkasama diyan sa Karipa. Ngayon kasi hindi na ako kasama dahil hindi na ako isinama sa Karipa. Di ba mga kabayan? Karipa meaning is Kalingap Reactors Partner. So, yun po. Sino ang mas pogi sa inyo lahat dyan, Dr. Love? Ay, lahat man kayo pogi sa aking... Kayong tatlo ang pogi sa aking puso. Diba? Dahil pare-pareho tayong mga reactors, vloggers, YouTubers, di ba? Lahat tayo pogi, di ba? Bilang magkakapatid. Sino mas kapo sa amin? Sa comment section. O, sige, comment. Sino pogi? Dali, bilis nyo. Sino ang pogi sa tatlo? Ako, ang boto ko dito, di ba? Ang boto ko dito, wala akong itutulak kabigin. Kayong tatlo, pogi para sa aking puso, di ba? Mga big brother baga. Wala naman tayong masamang pinag-uusapan dito, wala naman tayong masamang tinapay sa ngalan tayo nandito sa isang platform ni YouTube. Tayo po ay magkakapatid. Unang-una, pare-pareho tayong mga reactors, vloggers, YouTubers, di ba? Lalo na si Dr. Love, busis pa lang, ulam na. Si Mel naman, ay katawan pa lang, talaga namang palaban .
sinong gustong sumagasa dyan. So ito po yun sila, ang the big three brothers na depender ngayon kay Beyonce. Yun po mga kababayan. Okay, boto na kayo. Sino ang mas pogi sa kanilang tatlo? Oh. Okay na yan. Pag hindi sila nag-comment sa akin, tanggal kayo lahat sa EDSA. Ito lang masasabi ko sa inyo, mga bashers. Huwag niyong hintayin na sabihan ko kayo na makinig kayo. Pagka yan, ginamit ko na yung salita na yan, sa aking thumbnail, umanda na kayo lahat. So yan si Kuya Mel. Ikaw Yan naman, si Dok, Kuya Mel. last na ano mo. Yan si Kuya Mel. So, humanda kayo, mga kababayan. O, sabi ko na nga sa iyo, ito ang talagang bagay na magiging defender ni Beyonce. Sipin mo. At saka Beyonce, huwag kang mag-alala. Itong tatlo na lang ito, walang sino mang makakabangga dito. Ang bumangga, di ba? Dr. Love, Birador, at saka Kuya Mel. So, yun po lang mga kaibigan, ang ating ginawang reaksyon sa tatlong ito. Dahil unang-una nga naman, sa ngalan po naging ako or tayo na nandyan lang naman, supporter din tayo ng sa Kalingap community, mga kabayan. Bagamat ako naman personally, dumistansya ako dyan dahil mayroon akong iniiwasan dyan isang tao dyan, way back ako 12 years ago. Sa ngayon naman, wala namang masamang tinapay ang iba dyan dahil hindi naman lahat. Kumbaga sa community, mayroon tayong ikinasamaan na loob dyan. Hindi naman lahat, di ba mga kabayan? Lalo na itong tatlo na ito, mga pugi. Adonis ng Kalingap, Dr. Love pa lang. Kita mo naman, hita pa lang. Ulam na, di ba? Dr. Love, ano nangyari sa kamay mo? Dr. Love, anong nangyari sa kamay mo? Yung hita mo, baba mo, Dr. Love. Naka naman talagang ang legs mo ay nakakasilaw. But anyway, joke lang yan, Dr. Love. Dr. Love naman, mabait na tao ito. Buses pa nga lang, akala mo announcer talaga. At si Birador naman, siyempre ito po ay ang magaling na presidente ng Karipa. At si Kuya Mel naman, ito talagang the best na talagang nandyan sa Karipa. Sa Kalingap pala, siya ang talagang magaling siya na kalyado ni Paring Bal, si BSM Bal Santos Matubang. Kasi kalyado, meaning kaala-alalay, saan man sa hirap at sa ginhawa, sa paggawa at sa kasukano pang pag-ayuda dyan sa Kalingap community. So yun lang po ang aking munting reaksyon sa tatlong ito dahil yan nga po ang kailang pinag-uusapan ay itong nangyari sa kasalukuyan na nagkagulo-gulo at sabi nila ay nagkahiwalay na ang mag-love team na Edo at Beyonce. Anyway, nagkahiwalay man yan o hindi or alin man ang totoo dyan, hindi ako sang-ayon na mayroon tayong ibubuli na kanino man, lalo na dito sa Sukmed. Yun man ay pampakilig lang naman, kahit pa paano, nakakapasaya din naman sila ng ating mga kababayan Pilipino, either dito sa bansang Pilipinas at maging sa ibang panig ng mundo. Siyempre sa mga OFW, wala naman ibang silang libangan dahil siyempre malayo sila sa kanilang mahal sa buhay. Sa pamagitan lang ng mga love team na ginawa diyan ni Kalingap Rob, kahit pa paano maibsan na nilang lungkot nasa kanilang kinalalagyan sa malayong lugar sa ibayong dagat. Alright? At yan lang po mga kababayan, and that's all for now for Buwan TV. Kung inyo nagustuhan itong ating ginagawang pag-reaction sa video ni Birador, yan. Don't forget to remember, paki-hit lang po yung ating notification bell sa baba para naman for more videos to watch. Yan. At hanggang sa muli, salamat po ng marami sa inyong lahat. This is the Buwan TV saying bye-bye to all of us, my friend, and God bless us all. Thank you.